check mga kanok, magpaputok ako ng putok na balita sa inyo at putok na balita sa akin. Well, pag-uusapan lang naman natin dito mga tol, ang battle ni Sinyo at Shernan dito sa Flip Top na talaga namang unexpected na makasa pero nangyayari pa rin mga tol. And thankful muna tayo kay JM Lopez TV, ang ating kaibigan. Siyempre, dahil dito sa ginawa niyang compilation. At tingnan na rin natin yung idea or pagkakaunawa niya sa pangyayaring to. And dagdagan na lang natin ng konting opinion kapag may naisingit tayo sa mga bagay-bagay. And syempre, big shoutout din sa Flip Top, syempre. Pero bago tayo magsimula, no, gusto ko lang ipaalala sa inyo na way back, dating-dati pa ako, na kung magkakaroon daw ng battle si Sinyo, sino pa yung hinahangad niyang MC. So nabanggit niya doon, as far as I remember, na si Shernan daw. Nakikita ko doon parang just to prove kung sino ba talaga yung pinaka-joker sa kanilang dalawa. Although number 1 talaga si Sinyo, most viewed, and number 2 Shernan. Gusto lang siguro tuldukan ni Sinyo, kahit pangalawa ka, tapos ka sa akin bro. Kaya parang ganun. At pag-ibigan naman yung dalawang yan mga tol. Subunin natin at panoorin ang nangyari dito sa dalawang tol. Sobrang solid ang laban na yan. Actually, 4 million views na nga diba? So I hope mahit nila yung pinaka-maraming views para mapatunayan nila na sila yung most viewed. Diba? Gusto mo bang kumita habang pinapanood ang paborito mong sports? Well, gusto kong ipakilala sa inyo ang 1xBet. At ang malupit pa dito ay sa unang deposito mo mga tol, pwede kang makakuha ng up to 7,000 bonus. Kung paano mo kuha yun, i-click mo lang yung link na nasa comment section at mag-register ka na dyan at i-type mo lang ang promo code na paputok. At syempre, pwede kang tumaya sa NBA, PBA, UFC, boxing, at marami pang iba na pwede pagpilian sa 1xBet. At syempre, kung malupit ka mag-predict kung sino man nanalo sa mga naglalaban, ay automatic pera agad yun. At kung feeling mo naman ay paldong-paldo ka na, ano pang hinihintay mo? I-cash out mo na yan dahil napakadali mag-cash out dito. Meron nga pala ditong GCash, Paymaya, at syempre, bank. Kaya ano pang hinihintay mo? Download nyo na ang 1xBet. Wait, there's more. Keep it fun. Gamble responsibly. Bawal nga pala to sa minor ha. JM Lopez. Yo, what's up mga tol? Inilabas na ng Flip Top ang isa sa pinakamakasaysayang battle ngayon. Ang labanan ng number 1 at number 2 most viewed Yung mga tol, kasaysayan na battle ngayon. No? Battle rapper sa buong mundo. Walang iba kundi ang Sinyo kontra Shernan. Walang duda tayong mga taga-subaybay at tagahanga ang pinakapanalo dito dahil hindi tayo binigo ng bawat isa sa kanila. Tama. At dahil nga naging maganda ang kinalabasan ng laban ay naisip ko na pag-usapan at talakayin natin ang kabuuan ng naging battle. Okay. At kung paano nga ba tinalo ni Sinyo, si Shernan. Pero bago natin umpisahan, gusto ko lang sabihin na lahat ng maririnig nyo sa video na to ay pang sariling opinion ko lamang at maaaring yung iba sa inyo ay hindi sumang-ayon. At kung Pang sariling opinion pero naka-broadcast. Dapat kung pang sariling opinion, sa'yo na lang, huwag mo nang sabihin. Hindi, joke lang, JM. Joke lang. Baka magalit sa atin si JM Pero, kung may mo kasi yung on my opinion, opinion mo pala huwag mo lang ilabas. Sayuhin mo na lang, di ba? May mga ganun kasing mga joke dito sa amin. So, baka hindi makarelate si JM. Sorry, tolls. meron din kayong sariling opinion, ay pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Yo. Pasadahan lang natin ng mabilis yung tig-tatlong ikot nila at kung ano ba yung pinaka naging takbo ng laro. Rumekta na tayo sa round 1. Si Sinyo ang unang bumanat at kakaiba yung naging atake niya dito kumpara sa mga nagdaang laban niya. Mas seryoso yung mga linya na binibitaw niya tapos sa kada 2-liner o 4-bar setup ay solido yung bumabagsak na punchline. Tama. Maganda rin yung naging angulo ni Sinyo sa number 1 at number 2 na kumparahan. Dahil bukod nga naman sa kanya ay wala nang pwedeng makapagsabi nun kay Shernan. Pinili mo na Sinyo! Yun. Tama yun. Wala nang ibang makakapagsalita kundi si Sinyo kasi siya yung number 1. So kung magsasalita yung number 3, number 4, so parang medyo walang bitaw, di ba? Tsaka to maganda to yung pinili ko talaga, di ba? Parang parang ang nangyari dito is pumasok ka sa laro ni Sinyo. Kumparahan. Dahil bukod nga naman sa kanya ay wala nang pwedeng makapagsabi nun kay Shernan. Pinili mo na Sinyo! Pinili ko talaga! Doon mo na nga lang ako mauunahan, tinanggihan mo pa! Kasi sino bang tangang gustong maging pangalawa? Baka nakakalimot ka! Nandito ka sa mundong walang may pake, ba't di ikaw ang pinakaking ina ka? Actually mga tol, totoo naman yung mga tol. No? Nandito ka sa mundong walang pake, no? Kung sino ka. At saka ang binibigyan ng respect dito yung pinaka, di ba?
So kung ikaw yung pinakamalakas, ikaw yung pinaka-hype, ikaw yung pinaka-crowd favorite, ikaw yung lahat ng pinaka mga tol, syempre advantage yun. Ngayon mga tol, lalabanan mo si Sinyo dahil si Sinyo nga yung pinaka sa most viewed o set aside na natin yun. Pero siya yung pinaka gusto ng tao dito mga tol. Pero ang nakakatawa din kasing isipin dito mga tol, yung tirada kasi ni Sinyo, talagang ever since, no, talagang connected talaga siya sa tao no. Kasalanan niya ba na hindi ko na kailangan ng mga mabibigat na salita para connect sa kanila. Kung eto din naman yung way para connect sa kanila, bakit hindi ko ibigay sa kanila mga tol, di ba? At the same time, nasasaktan din yung tao kahit papano, di ba? So double siya, double entendre. Connected ka sa tao, nasasaktan din yung kalaban mo. So thumbs up doon. Numbers don't lie. So what you gonna do? Anong second most viewed? Who the are you? I-remind lang kita kung wala kang clue na ang rule number 1, never be number 2. Solido rin yung pagkaka-reference niya sa 3GS members at sa mga tumatak na linya nila. Tapos naikonekta pa niya to sa pinaka-iconic na ender ng mga magbabayaw. Ikaw ba si Shernan Gaite? Gaite? Gainate pa? Actually mga tol, ginamit na yan ni Sinyo kay Shei. Shina, hipa. So parang at least nakitaan niya pa rin na yung gaite. Gainate pa. Napakalupit talaga nito Sinyo eh. Lumugar ka! Kesyo may pera at successful din daw siya. Tangina, ang tanong lumibel ba? Yan yung isa sa pinaka nakikringe din yung mga tao kasi nung nilabas ni Sinyo yung Apex at saka Sinyo, nilabas niyo yung ganong taktika na kumbaga yung sinasabi, nasa pagalingan ka pa rin, nasa pasaharapan ako ng buhay. Tapos ginamit yan ni Shernan. Lalo na yung ginamit niya yung kay ano yan kay Six Threat. Parang point na parang trying hard na yung dating kasi nga si Sinyo na gumamit nun. Parang ganon. Pag ako naubusan ng pasensya. Pistol here, wag mo kong i-trigger, talagang tutuluyan kita. Lalo na ganito yung range, ang dali mong masinta. Isang pagkakamali mo lang, talagang magiging mind-blowing yung eksena. Pansin nyo ba? Pamilyar yung mga ginamit kong pangalan at linya. mga bayaw. Well, salamat sa mga dating kapatid at bayaw mong pumunta kasi ngayong gabi yung 3GS, ikaw naman yung pinatutumba. Malakas yung round 1 ni Sinyo mula sa mga anggulo na napili, bar after bar, at bigyan din natin ng highlights dito yung malaking improvement niya sa rhyming. May mga internal at extended rhyming na siya na ginawa kaya mas naging swabe sa pandinig yung kabuuan ng round. Mapunta naman tayo sa round 1 ni Shernan. Ito, grabe yung rebat na ginawa niya dito sa huling linya ni Sinyo. Ibang klase yung... Pucha, unexpected rebat yan mga tol. Kahit sino nagulat dyan. Performance level. Naging malaking pyesa yon para agawin yung momentum kay Sinyo dahil rebat pa lang may panggulat factor na. Tama. Actually, itong rebat na to, ang maituturing kong isa sa pinakamalupit na rebat na nangyari sa flip top history. What the fudge, man? Pinapatumba ako ng 3GS. Yung nauntog pa siya nun, men. Kahit si Sinyo nagulat dyan, men. Si Smaglas, tawa na tawa. Tapos dito, bitawan mo ako, ayaw nyo pa magpahawak o ayaw nyo magpatulong. Nangyayalam ka ba? Kung pinatumba ako nila, kaya ko tumayo mag-isa! Sheesh! Actually, ito mga tol, to be honest, dito sa laban ng dalawa, may napapansin ako dito na parang nagtutulungan sila. Kumbaga parang sasaktan siya ni Sinyo, tapos ipagtatanggol ni Shernan na kaya kong mag-isa. Tapos makikita mo yung reaction ni Sinyo na parang, nice tol. Kumbaga parang, kung kalaban mo yun, hindi mo na dapat palakpakan. Pero napapansin ko kasi dito, na parang, dahil magkaibigan sila, tol, sasaktan kita ha, tapos ipakita mo sa kanila kung gaano ka katatag. Then, proud ako sa'yo doon, kung ano man yung mangyari. So, ganun yung nangyayari mga tol. Tinutulungan ng Sinyo, si Shernan. No? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon kapag sinabihan ka ng masakit, kaaway ka na. May times na kapag sinabihan ka ng masakit ng isang kaibigan mo,
mas nagkakaroon ng sense na, bakit pa ako masasaktan sa inyo? Eh, kung yung mismo kaibigan ko na yung nakapagsabi niyan sa akin. Di ba? Parang ganun. Pagdating naman sa sulatan, syempre Shernan yan. Hindi mawawala dyan yung mga classic na jokes. Okay. Naulit ni Shernan yung angulo sa pangangaliwa issue ni Sinyo na ginamit na nila noon ni MZite sa 2x2. Pero mas naging creative ito dahil naipasok o naikonekta pa niya yung ginawang proposal ni Sinyo pagkatapos na naging laban nila. Nung nanalo kami sa 2x2, nag-propose si Tarantado kahit wala naman sa plano. Biglang naglabas ng ring porket sa amin napunta yung ring ng kampyonato, pass forward. Paulit-ulit ka ng Actually, mga tol, hindi na natin para ibalik pa, pero naagaw yung momentum nila Shernan dun eh. Naagaw. babae yan ba ang mabuting haligi? Tapos nung nahuli ka, bigla ka na lamang nagsisi. Lumuhod, humingi ng tawad. Pero si B, nagawa mong bobohin. Para patunayang mahal, niyaya ng kasal at gusto agad suluhin. Ulul, pakasalan mo o hindi, kung mahal mo talaga, hindi mo lolokohin. Huwag mong gamitin ang simbahan para pagtakpan ng iyong napiling gawin. Ang pakikiapid at pangangalunya niya ay malaking kasalanan, Joseph. Nasa Biblia ka pa man din. Hindi... Classic Shernan yung... Yeah, classic Shernan actually. Classic Shernan talaga yung mga pinakita dito. At the same time mga tol, yung tipong makikinig ka talaga kung ano yung mga maririnig o bibitaw dito ni Shernan na unexpected. Lalo na yun, Joseph ka pa man din, nasa Biblia ka pa man din, di ba? So doon mga tol, makikita mo yung magagandang gawa dapat ang tao, pero ginagawa ni Sinyo yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Di ba? Lumitaw sa round 1. Siguro mas mabigat yung naging ender ni Sinyo, pero mas panggulat yung panimula ni Shernan. Dumako naman tayo sa ikalawang ikot. Sa round Oy, big shoutout sa'yo, Jem Lopez ha. Ang ganda mong magbigay ng komento ha. na to, dito na lumabas yung classic na Sinyo. Sobrang naging mabenta yung mga komedya, pero mapanakit na linyahan nito. At ito rin kasi yung inaabangan at gusto makita sa kanya ng mga tao, yung ganitong klaseng sulatan at performance na hindi natin gaano nakita sa naging laban nila ni Apex. Sir! Baka naman! Putang ina, binigyan ako, baka naman! Ano to, lukuhan? Di yata tayo nagkakaintindihan. Di ko yan gustong kalaban. Hinihingi ko, veterano. All gods, binigyan mo ako, batikan! Actually, eto na yung pinakamasakit na ibabanat ni Sinyo kasi kaibigan niya yan, tapos sasabihan mo ng patungkol dun sa mga nasa balat niya or yung vitiligo disease niya, mga tol, medyo masakit na yan kung tatama. Pero dahil nga kaibigan ka, mas kayang tanggapin ni Shernan yun. Ayun yung psychological game dyan, mga tol eh. I hope you understand, mga tol, na kapag tinira ka ng kaibigan mo, hindi natatalab yung yung mga tiro ng ibang tao. Tangina, Shernan! Ang kauna-unahang rapper na Dalmatian. Isa sa matindi dito, kapag si Sinyo na yung nagbansag sa'yo, na mga ganyang batikos or slogan or name, di ba? Man, patay ka na. Maniwala ka sa akin. At speaking of Apex, eto may mga linya rin siya dito na parang sinagot niya yung mga paratang sa kanya ni Apex noong naglaban sila. Yung hindi raw siya nagpakita nung quarantine o yung mga panahon na doon siya pinakakailangan. Wala ako nung quarantine kung kailan ako pinakakailangan. Pero ginawan ng paraan. Sinuportahan ng di nyo namamalayan. Ilang porsyento ng sinasahod nyo, tanungin mo si Arik sino pinaghuhugutan. Ano yun mga tol it doesn't matter kung 5%, 30% or 15%, pero dahil binitaw ni Sinyo yung tanong mo kung ilang porsyento, I think malaki yung inambag doon ni Sinyo, no? Na kung saan hindi mo nagbigay ka ng mga 10K, di ba parang hindi masyado siyang kabigat iba to sa tao, pero I think malaki yung ibinigay din ni Sinyo, kaya ganun siya kalakas magsalita ng isang bagay sa pag-aabot ng porsyento, diba? So ibig sabihin, di man ako kita, isa ako sa tumutulong para makita kayo. What the fudge, man? Ilang porsyento ng sinasahod nyo, tanungin mo si Arik sino pinaghuhugutan. Nag-aabono ako, nag-aambag ka lang. Baka sabihin mo, lugi ka pa niyan. Kasi ibabaon ko na lang to nang tumubo ka naman. Yung mga tol ano yun, parang it's all about
planting or yung pagtatanim ng puno, abono. Parang yung gusto lang ipakita din sa inyo na, men, alam ko nandiyan kayo para buhayin yung flip top or what. Pero, hindi nyo alam, isa ako sa sangkap kung bakit natutuloy yung rap or battle rap. Tayo ating agwat at pagitan dahil ito pinagkaiba ng nag-stand out sa naging stand-up comedian. Sa round 2 ni Sinyo, iba naman yung naging atake niya dito kumpara sa nauna niyang round. Kahit na more on jokes yung mga binanat niya dito ay mas dumirekta naman yun kay Shernan at mas naging madiin yung mga linya na yun. Yun yung sinasabi ko na parang kumukunik sa tao, kumukunik sa kalaban. So, di ba, double effect. Kaya mas matindi yung dating. Sa round 2 naman ni Shernan, ito para sa akin, naging mahapdi yung angulo niya dito sa kumparahan sa pagiging haligi ng tahanan. At Ito na yung isa sumbata na pagiging haligi ng tahanan. Yan, malaking pagtatalo din dyan di ba? Kung dapat bang bantayan ng mga anak o dapat ka nag-grind nang wala yung anak, parang ganun. Okay, game. kung hindi ako nagkakamali, si Shernan pa lang yung pumuna nito kay Sinyo. Kaya hindi pa gasgas o gamit yung anggulo na napili at bago ito sa pandinig. Puro trabaho nasa utak. Usapang kita, ayaw niya ng failure. Nagpapatibay ng pader pero wala ng father figure. Kumuha ng tagahatid sundo. Imbis siya ang gumawa, may tagaluto, tagasaing, meron pang tagalaba. Katwiran niya, may pera tayo. Secured pati ang bills, bumubuo ka ng pamilya na kulang sa memories. Naalala niyo to? Yan. Kumbaga matatanong mo, kasalanan ba ng tatay kung sa ganung way niya gusto mong patakbuhin yung pamilya niya? Habang si Shernan is gusto niya yung magkakasama kayo. Pero, ang tanong naman doon, ano pipiliin mo? Diba? Yung magkakasama kayo pero hindi mo alam kung anong magiging future ng family mo at ng mga anak mo. O yung hindi kayo magkakasama pero secured at maganda yung magiging at maganda yung magiging takbo ng buhay ng bawat isa. So, ganun siya Nasa pagalingan ka pa rin? Nasa pasarapan na ako ng buhay. Talaga? Masarap ba? Na yung kailangan ng asawa mo, di mo mabigay sa kanya? Masarap ba? Sa tuwing gustong gumala ng mga anak mo, Sinyo, palagi kang wala. Habang ako, nagampanan ko lahat, pinansyal at pagmamahal, pati pato, tinaya. Oo, napasarap mga buhay nyo, pero di mo napasaya. Isa pang kumparahan topic dito ni Shernan ay yung pagiging joker ng bawat isa sa kanila. Tsaka wait lang GM Kumbaga parang siya kaya nasasabi naman ni Shernan yun. Kasi I think nagagawa niya sa family niya yun. So, siguro sa pagkakakwento nila, pagkakakilala sa isa't isa, na-share din siguro ng isa't isa about dun sa, nga tuloy, may pera nga ako pero madalang yung gala namin ng mga anak ko. Tapos si V, madalang ko na lang din makasama. Di ba parang ganun. So, kinuwang butas yun ni Shernan. Seryoso at technical naman yung naging atake niya dito at ipinaparating na bilang komedyante sa liga ay mas malinis pero mas makulay na papel yung nagawa niya. Sa flip top, ikaw pa rin si Vice Ganda. Kailangan pang mandamay ng iba para lang magpatawa. Habang ako si Bayani Agbayani, humor pa lang panalo na. Para makakuha ng fanbase, nag-isip ako ng taktika, nag-costume, nagpatawa, nagpalawak ng kontinente para Antarctica, nakuha ko. Nagkaroon ng pangalan sa battle rap sa sarili kong paraan. Yung kasi kumbaga isa sa naging technique ni Shernan yung mag-costume. And marami naman yung natawa doon. Talagang sobrang kakaiba yung ginagamit niya doon. Pag nakita mo, Master Pogi, Sakuragi, di ba? So, kakabangan na kung ano yung mga linyang ibibitaw niya, di ba? Tapos ko nang gawin to para sa inyo, kaya ngayon ako naman, ilang taon na tayo nagpapatawa. Goods ka na ba sa ganyan technique, par? 2 most viewed sa battle rap. Panahon na para magpakita ng technical, mag-rap ka! Suwabe rin yung naging round 2 ni Shernan. Actually, yung mga to, kahit papaano, si Shernan, naghahanap ng teknikalan na sulatan dito kay Sinyo. Even naman si Apex, ganun din yung hinahanap. Teknikalan, hinahamon, teknikalan, di ba? Ang tanong, naibigay ba ni Sinyo yung technical na hinahanap nila Shernan, nila Apex sa battle na to? Comment kayo kung nabigay yung technical na hinahanap nila. Shernan, iba rin kumpara sa naging round 1 niya. Kumbaga parang nagkabaligtad sila dito Si Sinyo from seryoso nung round 1 ay nag-switch sa pagiging classic joker nung round 2. Habang si Shernan naman, more on jokes nung round 1 pero sa round 2 ay mas nagpamalas nito ng seryoso at technical na atake.
Sa huling ikot, para sa akin, ito na siguro yung pinaka-effective na round ng bawat isa sa kanila. Vintage Sinyo kontra sa OG Shernan. Yan ang naging takbo ng laro sa round 3. Biglang naging style clash yung aura sa huling round at nagampanan o naihatid nila ng maayos yung salpukan na yun. Ayaw mo ng damayan? Eh kahit di ako mandamay, panigurado damayan. Yung impact, dama pa yan. Na di lang to checkmate, dama pa yan. Ang kalalabasan, magdadrama yan at magdadamayan sa madadama niyan. Kung magdadahilan, eh di dadagdagan ko ba't dadalatsan? Putang ina! Sorry na pahaba, nadadala lang. So, actually mga tol, sa part na yun, makukonsider nyo ba na technical na yun? Comment ulit kayo sa baba para alam natin. Iba't ibang angle ang nakatutok na bala. Ito ay obvious na nga na iba't ibang angle ang nakatutok ngayong most viewed ka na. Kaya every shot will penetrate. Hindi mo na kita tatatarin. Pero mapa-flatline sa tema ko. Literal na tit ang maririnig ngayong ang warning shots na katapat sa tenga mo. Kasi ako, matatakot dyan. Eh kahit putang ina naman. Sino ba hindi matatakot dyan? Mukha kang straight duty kawatan! Di ako nagyabang ng achievement. Sa'yo na yung mga napili mong concept. Tapon mo na yung Honda Civic mo, mas bagay sa'yo Strada. Total inutil kang Joseph! Pag ako Joseph nagseryoso, Estrada. technical, di niya kaya yun! In-emphasize pa eh, no? Joseph Estrada, no? Technical, hindi niya kaya yun! What the fudge, man? So, yung pala yung technical kay, ano, Kung yung Honda Sherman? Civic mo, mas bagay sa'yo Strada. Total inutil kang Joseph! Pag ako nagseryoso, technical, di niya kaya yun! Kaya maawa ka! Maawa ka sa misis mo, brother! Baka pwedeng pakiconsider! Paano pag binabakhag ng partner? Parang magpapalit ng galon sa water dispenser! Shernan, ikaw pa ba yan? Parang di na kita kilala. Nag-iba na ba ako? Nalimutan nyo lang na iba ako magpatawa. Parehas na joker sa harapan nyo magkatulad ba? Never! Iba yung joker na Nicola Jokic dito sa hit. Ledger, mapara mo sayaw. Obra ba? Di mo kaya to boy. Kaya ang gumiling ng gumiling para dito mo nagbaoy. Mahirap mamili kung sino ba yung lumamang per round dahil sa tig-tatlong palitan nila ay naging dikdikan talaga yung laban. Pero kung overall performance yung pag-uusapan, tingin ko si Sinyo yung nakakuha sa aspeto na yun. Malakas ang ipinakita ni Shernan sa battle na to. Hindi niya hinayaan na maiwan siya sa karisma ni Sinyo. Kung may pangyayari nga lang na lumaylay ng kahit konti si Sinyo ay pwedeng mabaliktad yung boto ng mga hurado. Ganun kadikit ang laban talaga. Kasi bilang number 1 si Sinyo, tapos napakita niya yung magandang performance, na-execute niya lahat, no, walang stutter. Mahirap tibagin si Sinyo kapag ganun yung ipinakita. Although si Shernan naman mga tol pinatunayan na hindi ako magpapamama sa'yo. So kita nyo rin naman yung mga sulat niya, tapos yung audience na connected din sa kanya. So mahirap i-judge talaga yan. And I think nahirapan din yung mga judges dyan kung sino ibaboto. Pero para sa akin, Sinyo din talaga yung nangyari dito. Sinyo talaga. yung naging laban nila. Pero yun nga, hindi nga ganun na naging takbo ng battle dahil mas kinagat o mas naging epektibo yung mga baon na materials ni Sinyo. May mga pangdiinang rebuttals din si Shernan pero hindi yun naging sapat para mauga si Sinyo. Tsaka kita naman na sobrang handa dito si Sinyo. Ito na yata yung pinakahandang Sinyo na lumapag sa entablado bukod sa performance niya against kay Shei. Alam naman natin na napakahirap talunin ng isang Sinyo kapag naka-100%. Yan, totoo. At yun, hanggang dito na lang yung video natin mga tol. Salamat palagi sa walang sawang pagsuporta. Pero bago tayo matapos, alam mo ba na pwede kang makakuha ng libreng up to 7,000 pesos handog sa... Oy. So yung mga tol, dito ko na tinatapos yung aking reaction video dito kay Sinyo at kay Shernan. And syempre, big shoutout din kay JM Lopez TV. Sobrang solid ng battle na yon. And kung may inaasahan pa akong battle sa mga susunod na panahon, hindi ko alam kung pwede pa mangyari yun. Para ko si Apok no? Ganon. Basta parang hindi ko pa sure kung sino kaya yung mga susunod, no? Syempre, so abang-abang na lang tayo sa mga susunod na battle. Maraming salamat sa inyo lahat. Ako magpapatok. Ingat kayo lahat. Peace out.